Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at isasagutin natin ang mga kapatid ang isang katanungan ng isang masugid na taga-subaybay ng aking mga video sa YouTube at sa Facebook page ko mga kapatid, kung bakit daw po kinukulam ang isang tao, kung ano ang dahilan bakit kinukulam. Ayon sa aking mga pasyente mga kapatid, maraming cases na aking ginamot kung bakit nakukulam ang isang tao. Unang-una mga kapatid ay inggit. Yan, inggit, agawan ng lupa, nagkagalit sa trabaho, sinabihan ng masama, ang away magkapatid, ang mana at ari-arian. Ayan, at mga at iba pang mga klase na mga yung mga niloko ang mga asawa kaya pinakulam ng mga kapamilya ng o kinulam. Maraming cases na ginamot ko na sa pamamagitan ng kulam mga kapatid, kasi di naman kasi kukulamin ng isang tao kung kung walang kasalanan. Yan po ang kasi sa base sa aking mga ginamot, ang kulam kasi mga kapatid, madaling tatalab ang isang kulam sa isang tao kung may kasalanan ito sa taong nagpakulam. Tatalab yon mga kapatid dahil may kasalanan. Pero yung mga tao naman na kahit pinakulam ninyo ang isang tao na wala namang kasalanan sa inyo, ay hindi tatalab yon mga kapatid, dahil mga kapatid ay wala siyang kasalanan sa iyo, walang galit, wala kung anong mga sama ng loob, ay hindi po tumatalab yon. Yan po ang dahilan kung ba't hindi tumatalab. Ang pangalawa po ay lalong kung ang tao naman po ay malakas ang pananampalataya sa ating Panginoon, ay hindi po basta-basta tatalab yung mga itim na mahika na yan, dahil pinoprotektahan yan ng mga ancestors o kung ano man ang mga gumagabay sa kanila. Umpisa bata pa kasi tayo mga kapatid, bata pa lang tayo mga kapatid, meron nang nagbabantay sa atin. Sa sinampupunan pa lang, sa totoo yan mga kapatid, sa sinampupunan pa lang natin meron nang naka-assign diyan yung ating Panginoon na yan, ang tao na yan ay bantayan ninyo. Yan po ang katotohanan diyan sa mundo ng espiritual. Yan. At kaya minsan ay nakukulam ang isang tao gawa nung hindi minsan pagkakaunawaan, dala ng inggit, ayan, galit. Kalimitan ang mga ang nagpapagawa ng mga ganyan, minsan mga kapitbahay, dahil sa inggit, mga away-away ng hindi naman mga malalaking, ang mga away na maliit lang pero pinapalaki hanggang sa humantong sa espiritual. Ayan. At saka yung iba, yung mga taong nagkakaharap sa korte na wala namang pangbayad na malaki sa abogado, kung sa anuman na sa mga prosecutor na ibabayad ng mga tao ngayon, ay napupunta sa mga mangkukulam, ay pinupunta na lang nila doon at pinapakulam yung taong nagbigay sa kanila ng kaso para matapos na mga kapatid. Yan ang katotohanan na kalimitan na aking ginagamot mga kapatid sa aking mga pasyente. At yan ay sinasabi ko sa inyo ng harapan yan, at hindi po ako bulaan o sinungaling, dahil lahat po yan sa base sa aking panggagamot ay mga kapatid, ay naranasan ko kung anong mga klaseng mga mangkukulam, kung anong mga klaseng mga aswang, o kung anong mga engkanto niyan, lahat nakabangga ko yan mga kapatid sa larangan ng espiritual. Kasi mga kapatid, kung tutuusin lang, kung gusto kong i-post ang mga video na na nagpapagamot sa akin, ay napakarami po mga kapatid, kasi yung iba kasi mga kapatid ay hindi po sila pumapayag, kasi ang naman kasi mga kapatid, iginagalang ko naman kasi ang kanilang privacy din naman nila yung nauutal tuloy ako, privacy din naman nila yung yung video na yun, kaya iginagalang ko. At saka hindi ko na pinopost yung iba gawa nung ayaw ko ring dumugin ng mga ibang magpapagamot sa akin, lalong-lalo na sa spiritual. Ayan. At ang gusto kong mga kapatid, kung gusto ninyo at malapit lang kayo dito sa Antique, ayan, at magpagamot kayo, mag-PM kayo sa akin mga kapatid. Mag-PM kayo
At mas maganda kasi mga kapatid, pag aktual yung aktual yung gamutan, kasi malalaman natin, mapupulsuhan ko kung ang sakit ng isang tao ay physical o spiritual, kung ang sakit ng tao na ito ay spiritual na nauwi sa physical. Kaya ganun, mas maganda kasi yun mga kapatid, para magamot natin o kung ano ang kung ano yung sakit na banda ang may tama sa ating pasyente. Maaring sa kidney, kasi maraming pamamaraan yung mga mangkukulam na yan. Maaring sa kidney, sa bituka, sa ating atay, marami pong pamamaraan yan mga kapatid, maraming mga ritual yan mga yan. Kaya kung mas mainam ay magsadya po kayo ng aktwal, para mas maganda na magamot natin kayo ng aktwal, mas maganda. Ayan. At bago po kayo pumunta dito mga kapatid, at ibibilin ko sa inyo, ayan, sa mga babae mga kapatid, bago po kayo pumunta dito sa akin o magpagamot, lalo na sa may karamdaman sa mga babae, ay wag po kayong magsuot ng tinatawag na mga maiiksing damit o mga maiiksing short na halos labas na yung kaluluwa. Ay wag po kayong magsuot ng ganyan, at hindi ko kayo gagamutin, sa totoo lang. Respeto lang naman sa manggagamot. Yan lang ang sinasabi ko sa inyo. Kasi may mga tao talaga na mapanukso na sa mga ganung bagay. Ay ako, kailangan talaga pag pumunta dito ay formal talaga ang inyong kasuotan. Wag yung mga halos labas na yung kaluluwa ninyo. Pangit 'yon, mga kapatid. Siyempre ang mga tao naman, pangit din naman sa ibang na ikaw ay pumupunta ng ganyan. Pangit 'yon. Yan lang ang ko. Magsuot kayo ng mag-t-shirt kayo, magpantalon kayo. Ayan lang yung ko sa inyo, kung magpapagamot kayo, para malaman natin ang inyong mga sakit sa spiritual at kung physical man yan. At pag sinabi kong physical ang sakit, pumunta na po kayo sa doktor. Pag sinabing spiritual, kakalasin ko ang spiritual bago pumunta sa doktor. Kasi meron kasing iba mga kapatid, minsan kasi nagpapagamot ang tao. Ganito yan mga kapatid, nagpapagamot yung yung pasyente, yung naging pasyente mo, sige ng paggamot sa doktor, pero yung sakit ay spiritual, hindi nakalas yung spiritual. Sige ng paggamot sa doktor, ay katagalan lumala. Kasi ganito kasi mga kapatid, pag hindi po nagamot ang spiritual na sakit at nauwi na sa physical, hindi po gagaling yun mga kapatid, dahil mas lalong lalala pa yun, kasi hindi po natanggal ang spiritual. Kailangan pong kalasin natin ang spiritual bago dalhin sa physical, para unti-unti siyang may kagalingan siya. Kasi mas lalong lumalala yun mga kapatid pag hindi nagagaling ang spiritual tapos pinakialaman ng doktor. Ganon din yan sa doktor mga kapatid. Pag alam namin na doktor at pinakialaman namin, lalala ang sakit nun na pang doktor, kasi pinakialaman ng ibang manggagamot. Kaya yung ibang manggagamot kasi mga kapatid, maraming namamatayan na pasyente dahil kahit alam na physical ang sakit, sinasabing spiritual. Kaya dapat masusi tayo sa mga kapwa ko manggagamot diyan. Hindi naman ako sa nagmamagaling. Dapat suriin din natin kung ano yung sinimulan ng sakit, kung yan ba ay spiritual, kasi malalaman mo naman diyan yung mga kapatid. Tulad nandito, malalaman mo yan pag pantayin mo yan. Pag yan ay umangat ang isang diyan, yung pag umangat ng ganito, yan po ay may sakit yan mga kapatid. Dito pag umangat kasi ang sa kaliwa, ay mga elemento yan. Maaring kapre, dewende, tikbalang, mga kaluluwa, mga espiritu, mga demonyo, yan, yung mga gumagambala. Dito naman kasi mga kapatid sa kanan, maaring kulam, barang, palipad hangin, tigalpo, gayuma at sumpa. Yan sa kanan. Yan po ang pamamaraan diyan, para malaman ang spiritual na karamdaman ng isang tao. Hindi po naman kasi mga kapatid na sinasabing spiritual ang sakit ng tao, meron ding physical din mga kapatid. Dahil alam niyo kung bakit. Minsan kasi mga kapatid, na nagkakasakit ang tao sa physical. Ganito yan. Dahil minsan kasi mga kapatid, nagkakasakit sila dahil abuso din sila sa kanilang katawan. Ganito. Unang-una, abuso sila sa alak. Yan. At hindi sila dumadaan sa proper na sa mga proper na diet, o kung ano mga pagkain na dapat kainin. Mga kapatid, minsan kasi maraming bata pa ang mga tao sa ngayon, mga bata pa lang ang edad nila, ay nagkakasakit na sila dahil po hindi po mga masusustansyang mga pagkain ang kanilang kinakain. Kaya po minsan ay
minsan bata pa nagkakasakit na, may mga diabetes o kung ano, dahil po ano po kasi mga kapatid, dahil po sa ating mga kinakain. Dahil kalimitan po ngayon kasi mga kapatid, ang ating mga pagkain po kasi ngayon ay puro na may mga chemicals na. Kahit ang bigas natin mayroong ng chemical, ang mga magic sarap natin na kahit mga prutas ngayon ay ini-sprayhan na ng mga chemicals eh. Kasi dati kasi mga kapatid, tignan natin yung mga ninuno natin. Yan. Yung mga ninuno natin umaabot ng 100 years dahil sa panahon kasi dati wala ang mga ano kasi dati. Ang panahon kasi dati wala pa kasing mga chemical ang mga pagkain. Yan, wala pang mga fast food. Wala pa yung mga magic sarap na yan, wala pa yung mga kung ano-ano na yan kasi kalimitan kasi ng mga ano dati, mga kinakain ng mga ating mga ninuno ay mga ano lang, gulay, isda, bihira lang sila makakain ng mga karne. Kaya minsan kasi mga kapatid, pag abuso din tayo sa ating katawan, ang ating physical na katawan natin ay naapektuhan din. Ayan ang katotohanan dyan. Hindi po lahat ng sakit ay kulam. Minsan din ay physical din, gawa nung abuso din tayo sa ating katawan. Ayan po. Pag sinabi kong physical ang sakit ay ay pumunta po kayo sa doktor para hindi na po lumala. Huwag na po kayong papabalik-balik sa ibang manggagamot. Dahil pag yan po ay may ibang manggagamot din na loko-loko din na pagsasabihin na kahit physical ang physical ang sakit ng tao, sasabing spiritual tapos sisingilin ng 3,000. Ayan, yung 3,000, 5,000, 10,000. Tapos yung pangontra ay 3,500. Ay mali yung ganun. Kaya minsan kasi mga kapatid ay napapahamak ang ating mga pasyente dahil dahil ang dahil sa mga ginagawa rin ng mga tao na dapat idaan ninyo sa tamang proseso mga kapatid. Hindi lang puro spiritual ang dapat na ipasuri ninyo, dapat ipasuri din niyo sa mga doktor kasi yan yung mga dahilan kung bakit sumasama ang ating pakiramdam dahil din abuso din tayo sa ating katawan. At marami ngayon na mga kabataan, bata pa namamatay na, bata pa may kanser na sa atay, may kanser na sa bituka, may kanser na sa lapay kasi masyado kasing abuso sa kanilang mga kinakain. Mga kapatid, hindi na mga masusustansya, hindi na mga healthy na mga pagkain na mga kinakain nila, kaya nagkakaroon ng komplikasyon ng kanilang physical na katawan. Ayan po. Ang sa iba naman mga kapatid, ang payo ko sa sa aking mga manggagamot, yan. At bago ako naging isang manggagamot ay marami rin akong karanasan na aking naranasan sa aking katawan. Unang-una po mga kapatid ay dapat balanse po ang ating physical at spiritual natin mga kapatid. Kasi pag mataas ang ating spiritual at hindi kaya ng ating physical ay nagkakasakit din po. Totoo po yan mga kapatid, totoo yan. Nagkakasakit yan ang ating physical na katawan kasi mataas ang antas mo sa spiritual, mababa naman sa physical. Kaya minsan nagkakasakit, nanghihina o kung ano man ang mga nararamdaman ng kapwa manggagamot. Ganun ang ganun ang katotohanan diyan mga kapatid. Dapat balanse ang physical at spiritual. Dapat matuto rin tayong mag-diet, ang mga bawal kainin kasi sa mga babaylan kasi mga kapatid, ang mga ang mga lola ko at ang aking tatay ay isang babaylan. Manggagamot din sila. Pero yon mga kapatid, may disiplina yon sa sarili. May mga disiplina yon kaya ang aking lola ay nasa 90 na, magna 90 na ngayon, pero malakas pa rin kasi manggagamot siya, marunong siyang magdisiplina ng kanyang sarili mga kapatid. Ang unang-una kasi mga kapatid, ang unang-una sa ating mga manggagamot, ang bawal nating kainin ay ang mga hayop na apat na paa, ang apat na paa tulad ng baka, kalabaw, baboy. Yan po ang itinuro sa akin ng mga ibang mga ninuno natin na bawal kainin kung tayo ay nanggagamot. Yan, okay pa yung manok at saka isda. Yan po ang basta mga apat ang paa, bawal po 'yon. Na para ang ating katawan ay malinis. Lilinisin 'yun ang ating katawan at dapat gulay po ang kinakain ng mga manggagamot. Healthy dapat mga kapatid, hindi yung lagi na lang karne, lagi na lang kung ano-ano. Dapat healthy ang ating kinakain pag tayo ay nanggagamot.
para mas lalong lumakas ang ating resistensya sa physical at spiritual. Merong iba mga kapatid, ang taas ng antas sa spiritual pero ang physical natin ay hindi na nababalanse ang physical natin. Minsan kasi mga kapatid, pag hindi kinaya ng ating utak ang pag-aaral ng spiritual, yung iba po ay nabubuang, nasisira ang ulo. Ang tingin ng iba sa iyo ay sira ang ulo, pero ang kanilang mindset o kung ang kanilang mindset o ang kanilang sinasabi ay maaarok mo at mababasa mo, pero ang tingin nila sa iyo ay iba na. May sira ng ulo mo, ang ang tinatawag na praning o kung ano, pero alam mo na kaya mong basahin yung ano. Kaya dapat balance diyan mga kapatid, ang physical at spiritual mo. Ayan, sa pag-aaral ng lihim ng karunungan, hindi po basta-basta ang pag-aaral din ng lihim ng karunungan na basta lang bitaw ng orasyon na ano, pag once na magkakamali ka ng pagbasa ng isang orasyon ay ikaw mababalik ka nun mga kapatid. At mag-ingat din po tayo sa pagpili o pagpulot ng mga orasyon na napapalaganap sa ating social media o sa anuman na mga sa Facebook man o kung ano. At piliin ninyo mga kapatid ang nagbabahagi ng orasyon ay nakita yung muka na nagbabahagi bago ninyo yung mga orasyon. Kasi yung iba kasi mga sa mga orasyon na akin na bumabase ako sa mga orasyon na nasa YouTube o kung sa isang social media ay merong mga kulang, merong may mga kulang, merong may mga sobra, meron yung iba may mga pangalan pa ng mga demonyo. Ay hindi natin alam, usal ka ng usal diyan, yung mga inuusal mo pangalan na pala ng demonyo. Ayan ang diyan, dapat masuri tayo sa pulot-pulot ng mga orasyon, kasi marami diyan ay nasisiraan ng ulo, di na nakakatulog, kung ano-ano na yung mga iniisip. Yan po ang katotohanan diyan. Ang pag-i-spiritual po ay hindi basta-basta, hindi yan parang kanin na isusubo lang na pag mainit iluluwa. Yan po ang katotohanan diyan, na dapat bago ka maging isang manggagamot, bago ka tumungtong sa social media o bago ka lumapag ng iyong mga kaalaman o kung ano man diyan sa social media, ay siguraduhin mo mga kapatid ay buo ang loob mo. Dahil pag ikaw ay sumabak o kung ano diyan sa social media, maraming susubok sa iyo. Maraming manggagamot din na susubok sa iyo. Maraming mangkukulam din na sumusubok sa iyo. Ayan, kasi sa panahon ngayon mga kapatid, may mga mangkukulam na sa social media na eh. Nagpi-Facebook din, may mga mangkukulam, nagpi-Facebook din, may mga mangkukulam na nanonood. Sa totoo lang mga kapatid, ang mga kalaban natin ng bilang manggagamot, nasa tabi-tabi lang yan, nanonood, nakikiramdam, nakikinig. Yan ang katotohanan dyan. Bago ka maging isang manggagamot, ay dapat natin na buo ang loob mo na mapaninindigan mo. Ako mga kapatid, bago ako tumungtong sa social media, at kung ano mang mangyari sa akin sa spiritual o physical, ay kung may mga tao man na nagtatangka o nagbabalak sa akin, pinagpapasa Diyos ko na lang mga kapatid. Dahil lahat naman tayo ay dadaan tayo sa tinatawag na kamatayan. Ayan na ang At ako sa mundo ng spiritual, alam ko sa mundo ng spiritual yung isang pa ako ay nasa hukay na. Pero bago ako naging isang manggagamot, ay sinabi ko sa nasa taas, ay siya na ang bahala sa akin kung ano man ang mangyari, kung babawiin man niya ang aking buhay sa pamamagitan ng panggagamot o kung sakaling matalo man ako ng aking mga kalaban na mga mangkukulam o kung ano man, kung mga kulto man yan o ano man ang mga kalaban ko, ay ang pinagpapasa Diyos ko na lang na sana ang ama ang bahalang, ang nasa taas ang bahalang kukuha sa akin, at handa kong itaya ang aking buhay sa larangan ng panggagamot sa aking mga pasyente na naniniwala at mga kapatid, naniniwala sa akin at yung parang naniniwala sa akin, at yung di ko maano yung iba, basta yung naniniwala. Yan, sa mga pasyente ko naniniwala, at kung ano yung nila sa akin, ay handa kong itaya ang aking buhay para sa kanilang kagalingan. Yan lang ang aking sa kanila, na kung magpapagamot kayo sa akin, ay dapat o sa ibang mga manggagamot, dapat buo ang inyong loob at ang inyong pananampalataya sa taas. Kung ano man ang inyong mga kasalanan ay
pagsisihan ninyo mga kapatid. Useless din po kasi mga kapatid kung nagpapagamot kayo sa isang manggagamot na ang inyong pananampalataya naman ay wala, ay aasa lang ninyo sa manggagamot, useless yun. Kaya kalimitan mga kapatid yung tatanong sila, ba't hindi ako gumagaling? Yan, yung iba, ang sinasabi ko, gumaling siya, gumaan ang pakiramdam niya, nakatulog siya kung ano, hindi ako ang ano yun, di ako ang nagpagaling sa kanila. At sinasabi ko, gumaling siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya o pananalig ng ating Panginoon na nasa taas. Hindi ako nagpapagaling mga kapatid, instrumento lamang ako. Ngunit ang Panginoon ang magpapasya dyan. Yan. Ang Panginoon ang magpapasya dyan kung papagagalingin niya ba yan o kung hindi. Kasi mga kapatid, may mga panahon kasi mga kapatid na tayo ay binibigyan din ng sakit o pinipitik tayo ng Panginoon para maalala natin sila. Yan. Kasi minsan kasi mga kapatid, minsan pag malakas tayo, hindi natin sila naaalala. Yan ang katotohanan. Nabulag tayo sa ating makamundong bagay. Yan. Kaya po minsan pag pinitik tayo ng ating Panginoon, nagkakasakit, yun yung sign na para magbalik loob o kung ano man sa kanya. Yun ang ano diyan, ang katotohanan. Yung iba gumaling, ganyan, naggumaling, balik na naman, bisyo na naman, punta na naman doon, inuman kung saan. Yan kasi yung hindi na kasi pag malakas kasi ang tao, hindi na naaalala ang ating Panginoon. Kaya minsan nagtitimpe o kung ano man ang ginawa. Kaya minsan yung iba ay binibigyan ng sakit trangkaso o kung ano man para kahit papaano ay maalala ang katotohanan diyan. Kasi minsan kasi mga kapatid, busy din tayo sa ating mga trabaho o kung ano man ang ating mga obligasyon o tungkulin, ay ang ating Panginoon ay nakakalimutan na. Kaya minsan ay pinipitik din tayo para maalala din natin sila. Yan po ang katotohanan dyan. Dapat kahit papano ay may time din. Kahit ako mga kapatid, kahit ganito ako, ay di rin naman akong pumapalya sa pagdidibusyon. Alam yan ng mga tao na nandito sa bahay. Yan. Kaya minsan ay dapat hindi natin yung ating mga sarili, na baguhin din natin ang ating mga hindi habang buhay na malakas tayo mga kapatid. Di habang buhay na maging malakas tayo. Yan ang sabi ko sa inyo, ang advice ko lang, di habang buhay malakas tayo, maimpluwensya, mapera. Dahil once na binawi ng Panginoon ang ating kakayahan, ang ating lakas, ang ating galing, ang ating talino, ayan, may iba kasi mga kapatid, may mga talino ginagamit sa masama, ginagamit sa kung ano-ano. Ay kasi mga kapatid, pag binawi kasi ang talino, ang galing, ang lakas, ang impluwensya, ang pera, pag ikaw ay binigyan lang ng sakit, yan mga kapatid, tanggalan ka man ng memorya, o maaaring mabagok ka dyan o kung ano. Marami kasing pamamaraan ang pag binawi ng Panginoon, o madisgrasya. Ayan, maraming pamamaraan mga kapatid, dahil ang ating buhay ay hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa mga bagay hinaharap at kasalukuyan. Ayan ang katotohanan dyan. Pag nagkasakit ka ng malubha, kahit milyon man ang pera mo, kahit gaano ka pa ka-impluwensyang tao, kahit gaano ka pa galing, kasikat, ay pag binigyan ka ng malubhang karamdaman na hindi mapagaling ng doktor o manggagamot, wala kang magagawa mga kapatid. Kaya nga habang malakas tayo, ay gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Yan po, wag tayong aasa sa may isa kasi ay dati na naalala ko yung tao na yon, isang babae na yata yun, para may nasabi siya sa akin na yung kahit daw ang batas ay kaya niyang bayaran, kaya niyang bilhin, kaya niyang anuhin. Napapaisip ako dun mga kapatid sa tao na yun, na sa totoo lang mga kapatid, ay yung sabi ko, kahit gaano pa tayo probinsya, mapira o kung ano man, ay kung tayo ay binigyan ng sakit ng ating Panginoon, ay wala tayong magagawa. Dahil mga kapatid, dahil siya ang nagpasya nun. Tulad dun sa mga mangkukulam, kung nagigilitan ba, sinasabi nila ang pag nagigilitan daw ang mangkukulam ay namamatay. Sasabihin ko sa hindi po namamatay ang mga mangkukulam. Meron pong iba na mga mangkukulam ay nagkakasakit lamang, lalo na pag malalakas ang antas niyan, nagkakasakit lang. Yan, kaya po ipatuloy natin sa mga manggagamot diyan na dapat
kung manggagamot kayo ay patuloy niyo ang inyong dinidibusyon. Ganito kasi ang mga kapatid. Kung pag ginilitan ang mangkukulam, pag ginilitan mo yon, gilit yon, maaring dalawa lang yun mga kapatid. Maaring mauutas yon, maaring mauutas, mamamatay sa spiritual, o magkakasakit yun mga kapatid. Pero nasa Diyos pa rin ang pagpapasya nun kung bubuhayin siya o mamamatay siya, kung bibigyan pa siya ng isang pagkakataon o magbago. Yan po ang dalawang ano niyan. Kasi po ikaw ay gumigilit, ikaw ang humahatol, pero ikaw ang humahatol sa mundo ng spiritual, pero Diyos ang nagpapasya kung yan ba ay bubuhayin o mamamatay ang mangkukulam na yan. Yan po, dapat po tayo mga kapatid, wag po tayong magpakampante, lalong lalo na pag tayo ay nanggagamot, tayo ay nakikipagkumbati spiritual. Patuloy po kayong magdebosyon araw gabi, umaga bago matulog, magdebosyon kayo. Yan ang yan ang turo ko sa inyo. Kasi po mga kapatid, yung mga kalaban natin, mga mangkukulam na yan, ay minsan po mga kapatid nagkakasakit lang ang mga yan. Yan, sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapakampante. Kasi pag yan ay nakarecover yan at yan po ay gumaling at sisilipin ka lang at hahanapan ka ng butas at ikay bibirahin yan, ay paano kung nasa nasa isang lugar ka na hindi ka nakapag-prepare o nakadibusyon, ay mabubutas ang depensa mo, kasi butasan ng depensa yan, spiritual sa spiritual yan. Ganito kasi yan mga kapatid. Kaya minsan ay mas maganda na, ay sa totoo lang mga kapatid, ayaw ko na dumadayo ako sa ibang lugar. Kasi minsan kasi mga kapatid, ang ating mga kalaban ay parang mga kaaway yan na di natin alam kung kailan sasalakay. Yan ang mga mangkukulam. Mga kapatid, nagmamasid lang yan sa ating paligid. Ang ating mga kaaway, di natin alam. O kunyari, naggagamot ka doon, may pinuntahan ka, nagdrive ka ng motor. O ganda ng motor mo dyan at pinaliparan ka dyan o binira ka ng malalakas na orasyon dyan at hindi mo nasalagyan, ay mabubutas yung depensa mo. Ay paano, anong gagawin mo doon? Anong idadasal mo doon sa sa kalsada kung naandun ka, nagda-drive ka? Kaya ayan ang mga kapatid. Kaya ang totoo kasing mga manggagamot ay ikaw ang dinadayo ng iyong mga pasyente, hindi yung ikaw yung dumadayo sa ibang lugar. Yan po ang katotohanan diyan. Para kung in case na ikaw ay atakihin ng iyong mga kalaban, lalo't lalo na pag ikaw ay nasa bahay ka lang. Ayan ang katotohanan diyan. Kaya ako minsan mga kapatid ay minsan mo lang ako makitang nalabas. Yan lang, minsan yun lang ako nakitang nalabas diyan o pagala-gala diyan. Lumalabas ako mga kapatid kung may bibilhin ako, may pupunta sa aking pamilya. Ayan. Pagkatapos balik agad ako kasi ayaw ko mga kapatid na nakikihalubilo sa tao. Ayaw ko ng ganun mga kapatid, kasi pag sa mundo ng spiritual mga kapatid, iba ang mundo ng makatao at ibang mundo ng spiritual. Kaya minsan mga kapatid ay nagsusulo ako mag-isa. Ayaw ko na nakihalubilo ako, nadidrain ako sa mga tao, lalo na pag mga negatibo ang iniisip. Sa totoo mga kapatid, pag ikaw kasi nahawaan ng mga negative na tao, magiging negatibo ka rin. Yan ang katotohanan dyan. Kaya ayaw ko na nasama sa mga negatibong tao, kasi wala kang mapapala doon, di ka aasinso doon pag puro negative ang mga iniisip nila. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Kaya minsan kailangan talaga ng inyong debosyon. Kailangan magdebosyon kayo dyan. O kung atakihin man kayo ng inyong kalaban at nasa bahay lang kayo, pwede kayo makapag-prepare dyan. Pwede nyong gamutin ang inyong sarili. Pwede kayong magdebosyon dyan. Pwede kayong magdasal. Pwede kayong magmantra. Paano kung gala kayo doon? Kayo manggagamot, umiinom kayo doon. Umiinom ganto, ganyan. Paano pag nakatulog ka at nasilipan ka diyan? Kung tayo mga manggagamot may third eye, ganun din ang mga mangkukulam, mayroong mga third eye din yan mga kapatid. Meron ding mga may mga inuutusan ding espiritu yan. Kung may mga tayo din ay may mga gabay rin tayong mga elemento, mga engkanto, kung meron din silang mga yan. Meron din silang mga gabay yan, mga kapatid. Merong mga gabay yan. Paano pag natulog ka diyan at binira ka, o sa kalasingan mo ay natulog ka diyan at binira ka ng at hinugot ang kaluluwa mo diyan at ipinasok sa bote, paano makakabalik yung mo, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, kung nahuli na yon? Kaya dapat mga kapatid, alerto tayo diyan. Kumbaga, kung may sundalo sa ating lipunan, sa ating mamamayan o sa ating gobyerno,
Sa spiritual ganun din. Dapat alerto din tayo sa mundo ng spiritual. Hindi dapat patanga-tanga, hindi dapat na patulog-tulog ka. Ganyan. Oh, hindi dapat pagala-gala ka kung saan. Ay paano pag gumala ka doon, nag-drive ka doon at binira ka. Hindi natin kasi alam mga kapatid, ang ating kalaban nasa paligid lang, nagbabantay, nagmamatyag. Ayan ang mundo ng spiritual. Dapat alerto ka dyan. Kaya bihira ninyo ako makita na umpisa na naging manggagamot ako. Bihira ninyo ako nakita na nakihalubilo ako sa tao. Hindi, makakausap nyo lang ako pag sa gamutan. Pero pag kung makakausap nyo ko ng mga walang kwentang bagay, hindi niyo ako mga kapatid. Yung iba kinakalkal yung buhay ko, pangit yung ganun. Pag sa harap ko, pag nasa gamutan lang, hindi yung kinakalkal pa yung mga about sa buhay ko, kung paano naging manggagamot. Privacy ko na yun mga kapatid. Wala dapat kayong about diyan sa aking buhay. Yan, pag sa gamutan lang. Yan, sa mga kailangan talaga sa totoo lang, kailangan talaga natin ng debosyon. Ayan, kasi kung tayo mga manggagamot sa social media ay mga manggagamot ay nasa social media, ay yung mga mangkukulam din mga kapatid ay nasa social media din. Ay mga kapatid, dapat sa spiritual ay dapat wais tayo diyan sa sa gamutan, lalong lalo na sa pagdepensa sa ating sarili. Yan, unang-una natin dapat depensahan mga kapatid ay ang ating pamilya, mga anak, o sa buong nasasakupan mga kapatid. Dahil maraming mga manggagamot ngayon, maraming manggagamot ngayon humihingi ng advice sa akin na nagkakasakit ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pamilya, dahil wala naman, kumpleto naman ang kanilang ang kanilang depensa. Bakit ganoon? Unang-una po kasi mga kapatid, matatamaan ka talaga. Ikaw hindi ka matatamaan, kumpleto ang depensa mo. Sa pamilya mo papasok yan, sa mga kapatid mo, sa mga anak, sa mga pamangkin, sa mga malalapit sa buhay. Unang-una ninyo bago kayo maging manggagamot mga kapatid, ay unahin ninyong gamutin muna ang inyong pamilya bago kayo lumabas sa inyong bakuran. Yan po ang unang-una ninyong gagawin. Hindi yung meron kasing ibang manggagamot nakakapagpagaling ng ibang tao ngunit ang pamilya niya hindi niya napapagaling. Yan po ang katotohanan diyan. Kailangan gamutin natin ang ating pamilya kung kayo man ay sasabak sa mundo ng spiritual bago gamutin ang ibang tao o lalabas ka sa iyong bakuran. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Kaya hindi po biro ang mundo ng spiritual. Ayan, nagtatanong ang mga tao sa akin, asan daw ako nagtatrabaho o wala, bahay lang ako, sa bahay, pasyente. Yan, diyan lang ko, sa bahay, pasyente, magpapagamot, may magpapareading sa akin sa online o may mag-order sa akin ng pangontra. Yan lang ang aking trabaho, wala nang iba. Yan lang ang kasi yung iba naku-curious daw bakit bihira lang daw nakikita, kasi simula nung talagang manggagamot ka ay talagang limitado na ang iyong mga galaw, dahil ang ating mga kalaban sa spiritual ay nasa paligid lang yan mga yan. Sa spiritual, mapapisikal o spiritual, nasa paligid lang yan, kaya limitado dapat ang iyong diyan galaw. Kaya yun ang mga masasabi ko sa mundo ng spiritual ay hindi basta-basta. Ayan, na ang bago ka maging isang manggagamot, ang iyong isang paa ay nasa hukay na yan. Tulad din yan ng bagong panganak. Yan, kung ang isang paa nila ay nasa hukay, tayong mga manggagamot, ang ating katawan di lang isang katawan natin ay nasa hukay. Pag tayo ay natalo-talo sa mundo ng spiritual o enkwentro sa spiritual, ay maaring matalo tayo o tayo ay matatalo tayo, kasi maraming manggagamot ang namamatay dahil kulang sa debosyon at depensa. Yan ang nakikitaan ko sa ibang mga manggagamot. Minsan napapabayaan ng kanilang physical na katawan, tulad na malakas ang physical nila, kulang naman sa ehersisyo, kulang naman sa kaya minsan maraming manggagamot na nagkakasakit sa physical gawa nung hindi nababalance ang kanilang mga ang kanilang sa spiritual. Yan.
Sana may matutunan kayo ngayon sa aking ano na ito. Sa mga may nagtatanong sa akin ay sasagutin natin mga kapatid ang inyong mga katanungan at gagawa natin ng topic yan at ibabahagi natin sa inyo kahit papano ay may matutunan kayo sa ngayong araw. Ayan. At hanggang dito na lang mga kapatid at God bless us all. Huwag ninyong kalimutan na paki-like, share at subscribe ang aking YouTube channel na Maestro Apo at ang aking Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels. Ayan. At hindi po ako magsasawa na mag-post ng anumang mga video, mapa-herbal, mga orasyon o kung ano man na mga sa pamamagitan ng tarot card ay mababahagi ako niyan, basta hindi lang ako busy mga kapatid, dahil ako po talaga mga kapatid ay marami din po talagang nagpapagamot sa akin, mapa-online, dito actual, mapa-reading yan. Kaya minsan wala po akong tulog minsan, pero okay lang, ang importante mapagaling natin sila o maging maayos ang kanilang kalagayan at nakatulong tayo sa ating kapwa. Yan ang aking mga hiling sa aking mga taga-suporta at taga-subaybay ng aking mga YouTube channel. At huwag kayong magsawa sana na suportahan ninyo ang aking mga video na ito sa aking mga vlog. At ako po ay nagpapasalamat at sana po ay dinadasal ko na sana dumami pa ang aking mga followers at subscribers. Ayan, hanggang dito na lang at God bless us all.